Narito na ang PTV Balita ngayon. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing umaasa silang magiging masaya ang kanilang Pasko batay sa survey ng social weather stations. Sa resulta ng survey, mula 65% noong nakaraang taon, tumaas ito sa 68% ngayong 2025. Bukod dito, malaki din ang ibinaba ng bilang ng mga Pilipinong nagsabing malungkot sila ngayong Kapaskuhan. Lumabas din sa survey na ang nangungunang ipinagpapasalamat ng mga Pilipino ay ang maayos na kalusugan, pamilya at ang mabuhay. Pinaalalahanan ng Philippine National Police Aviation Security Group ang mga pasaherong ingatan ang kanilang mga gamit o bagahe ngayong Pasko habang dagsa ang mga tao sa mga paliparan. Ayon sa ahensya, mayroon ding lost and found main office sa NAIA na matatagpuan sa Terminal 1. Maaari silang makipag-ugnayan sa lost and found hotline numbers sa Terminal 1, Terminal 2 at Terminal 3. Nagpaalala naman ang PNP sa mga pasahero na huwag magdala ng baril o anumang ipinagbabawal na gamit para hindi maabala sa biyahe. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Cotabato mula kay Trisha Aragon. Assalamualaikum, Mapia Mapita, magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato. Mariing kinondenahan ng Bangsamoro government ang naganap na pamamaril sa Bondi Beach, Australia. Sa isang opisyal na pahayag, tinuligsa ng Bangsamoro government ang anumang pagkakasangkot o pag-uugnay sa Mindanao at sa BARM sa nasabing pamamaril. Ayon sa pahayag, walang katunayang nakatanggap ng militar o ekstremistang pagsasanay ang mga sospek sa timog ng bahagi ng Pilipinas. Mariin din tinutulan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang mga maling paratang at insinuasyon na iniuugnay ang Mindanao sa terorismo kasunod ng trahedyang naganap sa Bondi, Australia. Sa isang opisyal na pahayag, ipinahayag ni OPAPRU Secretary Carlito G. Galvez Jr. ang taus-pusong pakikiramay sa mga pamilya ng biktima at pakikiisa ng Pilipinas sa sambayan ng Australiano. Ayon kay Secretary Galvez, hindi ito sinusuportahan ng intelihensya ang mga ulat na nagtakda sa Mindanao bilang terror hotspot dahil lang sa travel history ng mga salarin. Dagdag pa ng OPAPRU, ang Mindanao sa kasalukuyan ay isang rehiyon ng kapayapaan, pagbabago at pag-unlad bunga ng matagumpay na peace process, reintegration ng mga dating kombatant at paglago ng ekonomiya. At yan ang balita ngayon sa Cotabato. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw. Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.